nyo sa mga Pisma class. Hello mga kapatid, patuloy po sa pagsiwalat sa katotohanan para maraming mga kaibigan natin, mga kapanalig natin na matuto sa mga katotohanan. At ipagdasal nyo po yung team natin sa ministry at ang Diyos po ay sobrang natutuwa sa ginagawa ninyo. Dahil sabi niya, ang may pananampalataya sa akin ay gagawa sa ating mga gawain. At yan po yung ginagawa natin, evangelization, preaching the truth, because sabi ni Father Gabriel Amort, we need to re-Christianizing the Christians. Dahil marami ngayon Kristiyano pero pagan yung mindset. Salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung ginagawa ninyo. Kahit ilan lang yung manunood, makatulong po yun. Kahit isa lang yung ma-converted natin, malaki na yung reward natin sa kaharian ng Diyos. Amen. God bless. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Shalom, papuri sa Diyos. Sa lahat po ng mga kasamang Pisma, sa lahat ng subaybay, tangkilik, sumuporta, lalo na nalangin sa pinakaloob ng Panginoon na channel, Pisma Plus. Sama itong programang Pagnilayang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Sa mapagpalang oras po sa bawat isa at sana po nasa mabuting kalagayan po ang lahat kahit saan man kayong dako ng mundo. So, patuloy nating purihin at pasalamatan ng Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagnilay sa kanyang ebanghelyo sa araw ng Linggo, Agosto 24, 2025, ika-21 na linggo sa karaniwang panahon. At salamat sa Panginoon na kahit patuloy ang gira rito ay ayos na rin po ang aming pamumuhay dito sa bansang banal ng Israel, lalo na po sa kinaroonan po natin sa Holy Land o Jerusalem. Sa ating pagnilay, isimula natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng maiksing panalangin ng ating sarili sa presensya ng Panginoon. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka at pasalamatan, Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay karapat-dapat na magpasalamat sa iyo sa lahat ng nakamtan po namin biyaya mula sa iyo. Hiningi po namin ito o hindi hiningi, kusa mo pong pinakaloob. Salamat po sa dagdag mong buhay na pinakaloob mo po sa amin, sa bawat isa sa amin, sa pagbalik ng aming lakas
Salamat sa pagbantay po ninyo sa amin, lalo na po sa aming pagpapahinga. Salamat din po sa kababang loob na aming pinagsikapang isa sa buhay. Salamat din po sa simbahang itinayo mo, O Diyos, simbahang Katolika, na may sakramento na lalo na po tayo'y malapit sa kaligtasan. Salamat din po, Panginoon, sa tugon mo sa aming mga inanain at mga inanain ng nagpapadasal sa amin. Salamat din po sa pagbigay mo sa amin ng katatagan ng loob, lalo na po sa aming mga kahinaan. At marami pa po kaming dapat pasalamatan po sa inyo. Ngunit patuloy po namin kayo purihin at pasalamatan. At sa oras na ito, kami po ilalambing naman po sa inyo. Na sa aming pagnilay, padala mo po ang banal ng Espiritu. Humipo sa amin at magbigay ng kaalaman o katalinahan para maibahagi po namin ang iyong mga salita, lalo na po ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Sa iyo rin po namin tinataas na mamutawi sa aming mga bibigay mula sa iyo at sa aming puso't isipan na nakasintor sa iyo palagi, O Panginoon. Sa iyo pa rin namin tinataas ang simbahang itinayo mo po, Panginoon, sa aming Santo Papa Leo XIV, sa mga obispahan, kaparian, sa lahat ng aming libigan po sa simbahan. Kayo rin po namin tinataas ang mga may sakit sa loob at labas ng hospital. Kasama na po ang aming ninang, Crispy. Panginoon, hipuin mo po sila na kapagpagaling mong kamay. Sa iyo rin po namin tinataas ang mga nauna pong namahinga sa amin, mga mahal sa buhay namin, kakilala, kaibigan, kamag-anak, at sa mga kaluluwang nakalimutan na o hindi naalaala. At isama na rin po namin kaluluwa sa purgatorio. Kasi lang lahat po, Panginoon, ay patawarin mo na po at dalhin sa iyong kaharian. Sa iyo rin po namin tinataas ang aming kahinaan, palagi hindi may iwasan kami po ay magkakasala. Sa iyo rin po namin tinataas ang mga bagay na pangangailangan namin na hindi namin mabanggit sa ngayon, Panginoon. Lalo na po, turuan mo kami na magmahal sa iyo ng lubusan din po. Turuan mo rin po kami na makagawa ng kabutihan para makita po kayo sa aming sarili at kayo po'y papurian at bigyan ng puwang sa kanilang puso, Panginoon. At marami pa rin po kami hihingiin sa iyo, Panginoon, sa oras po ng aming personal na pagtagpo sa iyo sa panalangin ay aming babanggitin po sa inyo. Ngunit po ang mahalaga sa ngayon, O Panginoon, sa aming pagnilay, ang kapayapaan ng aming hiniling. Kapayapaan ng bawat isa po sa amin. Kapayapaan sa bansa mong banal.
at sa mga pinili mo, Panginoon. Ang lahat pong ito ay aming pinapasalamatan tinataas. Sa mga tamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo, na mamuhay at nangyahari kasama mo ng banal na Espiritu, isang Diyos sa kapanahunan ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Mama Mary, panalangin mo po kami. San Jose, panalangin mo po kami. Lahat ng anghel sa langit at mga banal, panalangin mo po kami. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan, buhay, patungo sa Amang Mahal. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 13, talata 22 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sabi niya, pagsikapan ninyo pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahat, ayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom sa nakasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan sa namin. Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang iyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag at kaharian, sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuli, mauuna, at may nauunang
mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So, mapagpalagang oras po ulit sa inyo. Sama-sama po tayo sa nilay po nitong narinig nating mga talata sa panahon na iyon ay paglalakbay ng Panginoong Jesucristo dito po sa kinarawanan po natin mula sa Galilee papuntang Jerusalem. So, siya ay nagturo sa bawat bayan o mga sityo para ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. Yun po, araw-araw. At kahit hindi po nasulat, tingnan po natin ang tradisyon ng mga kapatid natin Hudyo. Sinabing araw-araw habang naglalakbay po siya ay malamang na pumupunta po ito sa sinagoga. Yung palagi natin paalam rito sa Christmas class na araw-araw ay pumapasok sa sinagoga ang mga kapatid nating Hudyo before sila pumunta sa kanilang trabaho ng alas 9. So, isang nagtanong sa kanya ay posible na isang Hudyo kapatid natin at kadugo niya Hudyong religyoso dahil concerned po siya sa kaligtasan o buhay sa kabilang buhay o buhay na malaga sa kabilang buhay. So, concern po siya sa kaligtasan. Eh, lahat naman po tayo nagsusumikap na maramtan po ito. Buhay na magpakailanman. At siya ay nagtanong kung ano ba, karami ang naligtas o konti lang ba? So, sinabi ng Panginoon ay pagsikapan natin, kasama na tayo na pumasok sa makitid o makipot na pintuan. Sa mga kapatid nating Hudyo rito ay baliwala ito dahil hindi naman po sila niniwala sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ang ilan po sa kanila ay sa panahon ng ating Panginoon ay dahan-dahan po na kipaghalubilo sa Kanya at natuto
na nakamtan ang mga gawa ng ating Panginoon. So mahirap po ang ibig sabihin ng ating Panginoon kapag tungkol sa kaligtasan po na ating hinahangad sa kapatid natin ng Hudyo. Pag namatay, ang una pong para madaling dumiritso sa langit ay ang unang mga paglibing ay patayo. So, ibig sabihin, maghukay yung paano doon sa naniniwala po sila na pagdating ng masya ay hindi na babangon, hindi diretso na. Maputi yun. Pero kailangan po na maisagawa ang balik loob sa Panginoon o paggawa ng kabanalan dito sa mundong ito. At pinalalingan po ito, no? So, alam naman po natin kung anong kitid na pinto. So, daranas po tayo ng mga kabigatan o anumang bagay na magpapagibagat sa ating, hindi lamang po physical, hindi sa ating spiritual. So, yun po ang dapat natin pagsusumikapan. Ma-maintain po natin na normal na tao ang magpakumbaba at magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos na sa Kristo. At dito, nasabi niya, pinto ay sinara po niya. Sabi niya, kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtiis kayo dyan sa labas. Ibig sabihin na hindi nating bigyan ng puwang ang Panginoon sa ating puso't isipan at ibahagi ang kanyang pagmamahal, pagsilbi sa karamihan, lalo na po sa simbahan na tinayo natin Panginoon. At pinag-usapan dito ang kalangitan. Ang kalangitan ang kahirapan, no? Impyerno. Sigurado po ito. At langit ang nabanggit ng ating Panginoon. Kahapon po, tinanong kami ng pari sa misa kung ano bang impyerno para sa atin. Maliit pa tayo at hanggang ngayon ano sa atin, dahil po sa nung maliit pa tayo, pag gumawa tayo ng hindi kalugod-lugod po sa ating mga magulang, sa kapaligiran o lalo na sa Panginoong Diyos, ay parusa kang makamtan. So, yun ang kaligtasan. Kailangan may dala-dala ka palagi na cross. Yung cross na binigay ng Panginoon. Dahil makipot ang pinto. So, dito ay kung nasarhan na tayo. So, hirap na pag masarhan. At mananangis ang ating tayo sa apoy ng impyerno. Impyerno ito at nabanggit kung ano ang makita natin sa bandang huli, na ang
Diyos Ama ay kasama ang itong mga napaka-importanteng tao sa pananampalataya tungkol sa kay Abraham, no? Kanyang pananampalataya kay sino pa? Israel, no? Kay Jacob. Kay Isaac, dadaan muna sa kay Isaac, no? Isaac, inalay ng ni Abraham. So, ito po makita po sa bandang huli sa parian ng Diyos. Abraham, Isaac, and Jacob o Israel. So at ang lahat ng mga banal, no, sa langit. At ang mga taong darating, no, mula sa silangan at kanluran, hilaga at timog, papunta sa hari ng Diyos. Kung tayo po ay nasalhan. So, balikan ko yung tanong ng pare. Ano ba sa impyerno? Di mainit, maingay dahil lahat ng mga marites, no? Chismosa ay nandoon. So, yan po ang halagaan na ating makamtan ang kaligtasan na hindi basta-basta. May gagawin po tayo talaga. Hindi tulad ng mga kapatid natin sa kaibayang pananampalataya ay dahan-dahan po nilayo tayo sa Panginoon. Eucharistia ay mawala. Dala-dala po nila ang maling aral. So, kung tayo ay nasa labas na ng pinto ay mahirap na po. At itong pinto ay may susian na dapat yun ang pagpabukas. Ngunit ay wala tayo inambag para sa Panginoon, sabi Panginoon. Hindi niya nga tayo kilala. Kung may pinto, may pagbubuksan. So, anong ulit ng buting pare natin? Sinong may hawak ng susi ng pinto ng langit? Halos lahat po kami ay sasabi na si San Pedro mabasa, no? So, sabi ng pare, isa na may susi ay sa inyo mismo. Binigyan na kayo ng susi ng Panginoon. Sabi niya, ko ang daan, ko ang way, the truth, ang katotohanan, at ang buhay. So, Panginoon lang, susi. Dapat natin mabuksan kung nasarahan po tayo. Ngunit, itong nabanggit po dito sa at narinig po natin talata ay walang nag-stead na humble sila. Ay, parang nag-discarte pa po, no? Yung sabi, nangaral ka po sa amin at nandun kami kumakain, umiinom, so nagpakilala pa po. Ito mismo obserbahan po natin sa ating bansa, Pilipinas.
na pag eleksyon ay kilala ka po. Pero pag tapos na po ay wala na rin. So mga ganyan. So alam niyo na. At ang konklusyon ng Panginoon dito ay makipat ang daan. No? So lahat po tayo ay nagsusumika maliban sa hindi na gusto. No? So, may free will po tayo. Inaalok tayo ng Panginoon na pumasok talaga sa makitid na pinto. Kung nasara man po ito, dapat may susi po tayo. Na ang susi, dapat kilalanin natin ang Panginoon at sa katagalan ay madali nating buksan kung nasarado ang pinto. Dito, sinabi ko nga yung summary ng Panginoon, tunay ngang may nahuhuling mauna at may nauunang mahuhuli. O sa spiritual na spirito ng buhay, ito yung struggling talaga kung paano i-maintain natin ang ating pananampalataya at pananalig sa Kanya at gumawa ng kagustuhan po niya. Yun nga mismo, may mga marinig po tayo na kahit hindi po siya nagsisilbi sa simbahan, ngunit ang kanyang puso ay generous, laging gumagawa ng kabutihan ayon sa gusto ng Panginoon, at makita po ito na gumagawa ng kalugod-lugod sa Panginoon at madaling makamtan ang kaligtasan dahil madali na lang ang pagbukas kung tayo po ay nag-iingat sa susi na naibigay na ng Panginoon sa atin, na bahala tayo ma-ingat nito. Sa mga kaibayo nating pananampalataya ay sa kanila yung kaligtasan ay madali lang, no? Tanggapin ng Panginoon na personal savior, yun lang po sa kanila, dahil bunga daw ng faith, no? Natin ang mga bagay ng ginawa nating good works. Pero mayroon dyan na walang pananampalataya, dahil nga mga atheist tulad ng aking dating amo ay very generous. Hindi lang siya magsabi na nagdodonate siya sa simbahan dahil mag-ikot siya sa bawat bansa na sa buong mundo ay may mga picture, may mga pari siyang obispong mga kakilala at kaibigan at nakausap niya nga po si natin napayapang obispo si Cardinal Sin. So, nakapunta po siya sa atin dyan sa Pilipinas ng 2 linggo. So yun, hindi naniwala may Diyos yun, pero gumagawa ng kabutihan. Ayaw nga niyang masaktan yung mga taong sa paligid niya, lalo na po yung mga kailangan ay hindi siya makatiis. Pero wala siyang Diyos na kinikilala dahil Darwinian siya. Tayo minsan may pananampalataya, kaya pag sinukat ng Panginoon ay wala rin. Ang basis kung nabanggit ko po ito, no, sa ating mga kasamahan sa Pisma, palaliman yata namin ng gwapong utod Pisma Rex, no, ang Chicago.
yung pagdating sa paghuhukom, ay pag naharap natin ang Panginoon, hindi kailangan na siya pa magsabi kung ano ang mga kasalanan natin. Ayun na mismo. Ayun na magsabi na, Panginoon, hindi ako karapat dapat na papasukin mo. Ngunit, maawa po. Yun na lang ang sa atin. No? Babanggitin na natin ang mga kasalanan natin at harapan ng Panginoon. Dahil alam po niya ang lahat. At alam din po natin na may mga kakulangan po tayo. Kaso lang, yung ibang kapatid natin sa kaibayang pananampalataya ay umiiwas nito. Dahil sa sarili nilang kaintindi ng nakasulat at pinili ng mga talata. Ligtas na. Naala ko po 30 years ago. Ano pa, pumunta po ako sa Panay. Sa Panay Island. Limutan ko na yung mga ano doon. Napuntahan ko po. Mga kasama ko pastor, dalawa po sila. At nag-uusap po sila na ligtas na po sila. Wala akong imik. Dahil wala naman akong ano sa kanila. Alam ko, Katoliko po ako noon hanggang ngayon. Ngunit, hindi ko alam kung paano ko noon masabi sa kanila itong mga turo ng tunay na simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Wala. Yung dalawang pastor, namahalakak pa. Parang feel nila na sa langit na po sila. Kahit po pala sa San Pablo, hindi nga makapagsabi. Tapos sila parang tapos na. So yun po, patuloy tayong magsumikap na tugunin ang kagustuhan ng Panginoon at sikapan po natin pumasok sa makitid na pinto. Dahil walang imposible sa ating Panginoong Diyos kapag tayo'y humingi. Ngunit may akibat ng sakripisyong may galak at lalo na ang sakramento dapat may susubuhay po natin. Lalo na po ang sakramento ng pagbabalik loob. Napaka-importante. Hindi po pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap tuwing misa ang kanyang katawan at dugo, pero sa kabila ng lahat ay hindi na tayo naglilinis ng ating mga kasalanan. Yan po, no? At palagi ko itong binabanggit at binibigyan ng diin na itong pagsusumikap po natin ay hindi po ito magawa po natin kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. So yun po, no? Papuri sa Diyos, God bless us all. Shalom, shalom, Velehetraot, Toda Lael, Toda Elohim, Toda Adonai, Toda Mashiach, Harbe, Toda sa ating Panginoon Diyos. Shalom, Velehetraot. Bilbakasya. Shalom, shalom, shalom.
banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal kailangan ka, patnubay mo't gabay sa amin ay alay. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla